Pagbasa ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Job. Ang sagot ni Job, sana ang sinabi ko'y maitala at maisulat, at ito ay magawang isang buong aklat. At sa bato'y maiungkit itong mga salita ko, upang habang panahoy mabasa ng mga tao. Alam kong hindi natutulog ang aking tagapagligtas, na sa aking magtatanggol pagdating noong wakas. Pagkatapos na maluray itong aking buong balat, ang Diyos ko'y mamamalas kahit laman ay maagnas. Siya'y aking mamamasdan at mukha ang makikita ng sariling mga mata, di ng sino mang iba. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, ang ating pong itutugon. Panginoong aking mahal, panalangin ko'y pakinggan. Panginoon ang mahal, panalangin ko'y pakinggan. Dinggin mo, O Poon, ang aking dalangin. Tapat ka't matuwid, kaya ako'y dinggin. Itong iyong lingkod, huwag mo nang subukin. Batid mo ng lahat, kami ay salarin. Tugon. Panginoong aking mahal, panalangin ko'y pakinggan. Araw na lumipas, aking nagunita, at naalala ang iyong ginawa. Sa aking isipay gumuhit na bigla. Ako'y dumalangin na taas ang kamay, parang tuyong lupa ang diwa kong uhaw. Tugon. Panginoon ang mahal, panalangin ko'y pakinggan. Nawala ng lahat ng aking pag-asa, kaya naman poon, ako'y dinggin mo na. Ako ay umasa, sa iyo nagtiwala, na kung umumagay, ipagugunita, yaong pag-ibig mo na lubhang dakila. Tugon. Panginoon ang mahal, panalangin ko'y pakinggan. Ikaw ang aking Diyos, ako ay turuan, na aking masunod ang iyong kalooban. Ang espiritu mo'y maging aking tanglaw sa aking paglakad sa ligtas na daan. Panginoon ang mahal, panalangin ko'y pakinggan. Ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? Hindi niya ipinagkait ang sarili niyang anak, kundi ibinigay pa para sa ating lahat. Kung naipagkaloob niya sa atin ang kanyang anak, hindi ba niya ipagkakaloob sa atin ang lahat ng bagay kasama ng kanyang anak? Sino ang maghaharap ng sakdal laban sa mga hinirang ng Diyos? Gayong ang Diyos ang nagpapawalang sala sa kanila. Sino nga ang hatol ng kaparusahan? Si Kristo Jesus bang nasa kanan ng Diyos? Siya pa nga ang namatay at muling binuhay at ngayon namamagitan para sa atin. Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pagmamahal ni Kristo? Ang paghihirap ba? Ang kapigatian? Ang pag-uusig? Ang gutom? Ang kahubaran? Ang panganib o ang tabak? Hindi. Ang lahat ng ito'y kayang-kaya nating pagtagumpayan sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Sapagkat natitiyak kong ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan, ang mga bagay sa kasalukuyan, ang mga bagay na darating, ang mga kapangyarihan, ang kataasan, ang kalaliman, o alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig na ipinadama niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat at magbigay galang sa mga.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahon yan, sinabi na Jesus sa kanyang mga alagad, huwag kayo mabalisa, manalig kayo sa Diyos, manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking mama ay maraming silid, kaya diyan sinabi ko na sana sa inyo. At parang magpaganda ko kayo ng batid. Kapag naroon ako tayo pagandaan kayo na matitirhan, babalik ako at sasama kayo sa kinaroroonan ko. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, di po namin alam kung saan kayo pupunta, paano namin malalaman ang daan. Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Wala makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Tatapos na natin pagdiwang ang kapanganakan ni Kristo bilang manunubos at yung nilalang kagalakan ng Kapaskuhan ay isang aspeto lang ng pangyayaring ito sapagkat kahit nga kahapon tayo mula ibinabalik sa mga katotohanan ng buhay sa pagdiriwang ng kapistahan ni San Esteban na yung kanyang pagkamartir, no? Yung ipinagdiwang kahapon kahit nga sa gitna ng oktaba ng Kapaskuhan ay para bang itong isang malamig na tubig na sinasaboy sa atin upang tayo ay gisingin sapagkat kahit na nga ang Kapaskuhan ay puno ng kagalakan sa kapanganakan ng manunubos, yung mga katotohanan natin sa buhay o mga katotohanan sa buhay natin ay kinakailangan pa rin nating harapin katulad ng kamatayan. No? At sa ating sa buhay ni Kristo, I mean, ganoon din naman. Sapagkat sa kanyang kapanganakan, ay hindi naman doon natatapos ang lahat-lahat. Sapagkat kalaunan, ay siya rin naman ay magdurusa, mag-aalay ng kanyang buhay sa krus, no? Mamamatay, ngunit muling mabubuhay. Kaya lahat ng ito ay parte rin, no, ng buhay ni Kristo. Pinanganak na tayo na puno ng kagalakan, yung mga pastol at iba pa, no? At pero din naman sa atin, no, na kahit na may kagalakan tayo sa pagdiriwang ng Kapaskuhan, ay hindi pa rin natin sinasantabi ito nga mga katotohanan sa buhay natin, no, na may kalungkutan pa rin dala ng paghihiwalay sa ating mga o pagkakahiwalay sa ating mga mahal sa buhay, no? Ngunit hindi naman basta paghihiwalay sapagkat sa kabila nito ay puno pa rin tayo ng pag-asa. Pag-asa sa kapayapaan na kaloob ng Diyos para sa ating yumao. No? Kaya yung ating patuloy rin tinataglay, no, sa gitna ng mga iba't ibang mga nangyari o mga nangyayari sa buhay natin, no, sa mga pagdiriwang din natin sa ating simbahan, no, katulad ng kapanganakan ni Kristo na tunay nagbigay ng pagbabago hindi lamang sa buhay ni Maria kundi sa buhay nating lahat sapagkat ito yung pinakahudyat ng pagbibigay ng Diyos ng kanyang sarili na yung pinakarulok naman ay yung kaligtasan na hatid sa atin sa pamamagitan ng kanyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus. Kaya yung ating mga pagbasa ngayon na tunay na nagpapahayag, no, ng pag-asang ito, no? Sabi nga ni San Pablo sa ikalawang sa pagbasa mula sa sulat sa mga taga-Roma, walang anumang magpaghihiwalay sa atin sa Diyos, no? Sapagkat ang pagmamahal ng Diyos ay palagi na andyan, yung kanyang pagpapatawad, yung kanyang paglingap patuloy na nananatili sa atin, no? Kaya ito sana yung ating taglayin sa kabila ng ating kalungkutan, no, sa atmosphere ng Kapaskuhan na dapat ay kagalakan, sabi nga natin, no, ngunit ang mga katotohanan ng buhay natin hindi natin matatalikuran. Tayo ay may limitasyon, tayo ay tatawagin ng Diyos ayon sa kanyang panukala, regardless of time or kung ano man yung panahon o selebrasyon na nangyayari sa ating buhay espiritual o sa ating pananampalataya.
Kaya nawa tayo ay mapuno rin ng kaaliwan, no? Sabi nga ni Kristo sa Ebanghelyo, sa kanyang mga apostol, huwag mabalisa. Ang panawagan na sa atin, patuloy tayong manalig sa Diyos at manalig sa Kanya. No? Kaya ito ang ating taglayin sa ating pagpapaalam at pagbigay ng mga huling respeto sa ating kapatid na si Periolo, na ating ipinapanalangin sa Diyos, no? Sa misang ito at siyempre sa mga panahon pang darating, upang kung kailanganin niya yung pagdadalisay, sana yung ating mga ginagawang pagluhog sa Diyos para sa Kanya ay maging tulong, no? Para sa Kaniyang sa pagdadalisay sa Kanya at siya ay makakit sa kaharian ng Diyos. Pagpasalamat po natin yung kanyang buhay, naging parte ng inyong buhay, lalo higit, no? Parte rin ng buhay ng simbahan, sapagkat lahat ng binyagan ay parte ng simbahan na walang iba kundi ang katawang mistiko ni Kristo, na kung saan taglay ang pangako ng buhay na walang hanggan pagdating ng panahon. Kaya tayo ay pasalamat sa Diyos sa mga kabutihang nagawa ng ating kapatid, no? At sa mga kahinaan naman, kasalanan, pagkukulang, kakapusan, tayo rin ay nananalangin sa Diyos ng biyaya, ng habag, ng pagpapatawad, ng pagkakalinga sa Kanya. Nawa'y pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon. Tayo po ay tumayo, ating ipahig ating mga panalangin, mga kapatid, dahil at manalangin ang panalig sa Diyos sa mga kapangyarihan, pinay niya muli ang anak na si Kristo pa maging pagkabuhay ng lahat ng tao. Ang ating tutugon, amang makapangyarihan, kami iyong kaawaan. Noong binyaga ng ating kapatid na si Periolo, sa kanya ipinunla ang binhi ng buhay na walang hanggan. Naway umani ito ng pagkabuhay sa piling ng mga banal sa kalangitan. Idalangin natin siya sa poong may kapal. Ang lahat ng namatay na umaasang muling mabubuhay ay malugod nawang tanggapin ng Diyos sa piling niya sa kalangitan. Idalangin natin sila sa poong may kapal. Ang lahat ng ating mga kapatid na naririto, ang mga nagdadalamhati at nalulumbay, at ang lahat ng sa kanila'y nakikiramay, ay magkasama-sama nawa sa langit na tahanan. Idalangin natin sila sa poong may kapal. Naway gantimpalaan ng Panginoon ang ating mga yumaong kapatid, kamag-anak at pinagkakautangan ng loob. Idalangin natin sila sa poong may kapal. Ang makapangyarihan kami iyong kaawaan. Ama na mapagaling at pagkalumos sa lahat na nakikipag-isa kay Kristo, muling pagkabuhay sa piling mo. Kasama na yung anak at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Amen po. Una po tayo. Sa
kayo mga kapatid, itong ating paghahain para sa ating mga kapatid na si Periolo ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Ang ginawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapulian niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha sa aming paghahain ngayon para kay Periolo Cortez, sinulog namin kanawang kanya nawang makarap sa pag-upo. Ang iyong mawang anak na siyang lilitis sa mayabag, pagkudaan sa pananalig na matapat, sa kanyang mapagmalasakit na pagdiligtas. Bilang aming tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumilayin niyo. Sa Diyos sa inyong puso at diwa. Tinasta namin sa Panginoon. Salamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Manay makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Sa gabi ng kabataan, ipag-asa sumisila ay muli ng pagkaboy na aming kinabukasan. Loob namin lumalakas, kami nalitir na kamatay lilipas dito ang aming wakas. Sandali na pagpano, ito ang aming antukan, kami ngayon namamatay, sa iyo bukas mabubuhay. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisawit ng papuri siya na walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Manaming panalig ang bukalatan ng kabanalan at sa pamagitan ng iyong Espiritu ganong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagdisang pusang loob na maging handog, ginawa ka niya at tinapay. Pinasalamatan ka niya, pinagati-hati niya yun. Niabot sa kanyang mga lagad at sinabi tanggapin. Inyong lahat ito at amin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin. Ninyo lahat ito at inumin. Ang kalis ang aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ulit ito sa pag-alaala sa akin. Misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay buhay, sarili ay inihain, bilang pagkain binuhin, pinagsasaluhalagi. Ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya dinialay namin siya dinapay na nagbibigay buhay at kalis na nagkakaloob ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kami ay minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabukulot sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Malingapin mo yung simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa at ni Jose naming Obispo at ng Kaparian. Alahanin mo si Periolo Cortes na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Noong siya'y binyagan, siya nakaysa ni Cristo sa pagkamatay, ngayon siya'y pumanaw, naway makaysa siya ni Cristo sa muling pagkabuhay. Alahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asa, sila'y muling mabubuhay, ganyan ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalok sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mga Birheng Maria na ina ng Diyos ng kabiyag ni Asis San Jose, kaysa na mga apostol ni San Roque, at kaysa ng lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Ay pagdiwanawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, alad ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Naglayan pa na natin panampalataya sa pangako ng Diyos na muling pagkabuhay at kapayapaan tayo manalangin sa ating Ama. Niling namin kami Diyos sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan, dakilang araw ng pagpapayag ng tagapagligtas namin sa Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko,
ko sa inyo ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tuwain mo ang aming pananampalataya ng aming pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisaan sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin. At sumayin niyo rin. Ay magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Mga kapatid, narito si Kristo, ang Kordero ng Diyos. Lubos sa nag-aalis mga kasalanan ng sanlibutan, siya ang ating muling pagkabuhay. Mapalatay na niyahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Tatang ako, lumapit na lang.
dahil mapagman, nilagay ng anak sa aming pabang pagsasalo sa panalaping ang pagalaw mo, si Periolo Cortes siya makapaginabang sa pag ni Kristo sa kabilang buhay. Sumamagitan na rin ng anak mong mahal kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggang. Huling pag-abilin at pamaalam, mga kapatid, bago natin natin sa lingantungan si Periolo, pakulo natin siya ng huling pamaalam. Pag natin ang di pagmamahal sa Kanya. Tanggabi natin mula sa kalooban ng kanyang pagpano at basta magkikita-kita muli sa piling ni Jesus. Doon na ng dusa, kalungkutan at kamatayan. Kanyang mamamayaan niya ay lubos na ligaya at buhay na walang hanggan. Ay niyo po itutugon ang giliw namin pumanaw sa piling ng buong mahal. Ang hiling namin pumanaw sa piling ng buong mahal. Mga anghel, mga banata na nasa kalangitan, nalay kayo at samahan. Ang hiling namin pumanaw sa piling ng buong mahal. Si Kristo magkakay sa kaduan na Abraham upang doon ay humimlay. Ang hiling namin pumanaw sa piling ng buong mahal. Sa araw na walang hanggan, kapayapaan kailan may pagkamitin ng may kapal. Ang hiling namin pumanaw sa piling ng buong mahal. Kami na mapagban, iabili namin sa iyo si Periolo Cortes na pumanaw sa buhay na ito. Huwag mo siyang pababayan, pamangingin mo siyang buhay siyang piling. Alang-alang siyang awat pag-ibig, patawarin mo na siya ng kanyang mga pagkukulat na gawang pagkakasala, dala ng kanyang kahinaan, manatinawa siyang ligasyong piling. Kasama na yung anak at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Paalam siya kapatid na pumanaw, mapasapiling kanuwanan kung may kapal, kung pabalan Diyos ay baunin mo. Dito po sa patayan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Sa paraiso magkikita muli tayo, samahan ka ng mga santo. Kahit na may nauna, tayo rin na magsasama upang lagi tayong lumigaya sa piling ng Diyos Ama. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At pagpalain ka lahat ng mga pangyarihan Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Kumain kayo sa kapayapaan ni Jesus na siyang ating muling pagkabuhay. Salamat sa Diyos. Kita
Ay, may kasunod pa po kayo. Sige po, Salamat po, Father. Salamat po. Salamat po. Doc. Balikan mo ako ng